Itong balita, napanood naman siguro to ninyo kanina, yung balita dito sa kay VP Sara na kinausap niya tong si ano daw, yung kapatid niya si Pulong Duterte na, "O sige, ikaw yung magpresenta sa pagka-speaker. Kakalabanin mo to si Martin Romualdez." Kung naalala nyo yan dati, no, na itong si Pulong Duterte, na nagkagulo-gulo din yung dati sa ano sa panahon pa ni dating Pangulong Duterte. Inasar din niya yung mga magpapili ng speaker itong si, tama ba ako pagkaalala nito, itong si Cayetano at saka itong si itong si Velasco yung sa Marindoque. Sila yung naghatian, di ba? Na naunang umupo tong si Alan Peter Cayetano at huli tong si si Lord Velasco. So parang marami silang mga issue noon, kaya sabi ni Pulong Duterte, ay di lahat pala gustong, kasi marami yun na gustong magpapili ng speaker. At ang sabi nito ni Pulong Duterte, ay di kung gusto naman pala lahat magiging speaker, di tatakbo na rin ako. At ang ano noon, delikadisa lang naman talaga, si Pangulong Duterte na mismo nagsabi, kung makisawsaw ka sa pagka-speaker, wag mo na ituloy yan kasi hindi maganda tingnan. Ang ano noon kasi nga, inasar lang niya yung mga tao. At ito na ngayon, ito sigurado sa Lunes. Sa Lunes nito sa press briefing ni sa Malacanang, si Claire Castro sigurado labas to. Kasi tanungin to sa mga mga bias media. Sigurado na itong si banatan to ni Claire Castro, itong dalawang magkapatid na Duterte, itong si Vice President at itong si Pulong Duterte. At ito yung balita na pang-asar to pang-asar. Matapos ang eleksyon, umuugo ang posibilidad ng pagpapalit ng liderato sa Kamara at Senado. Nakatutok si Jonathan Andal. 24 oras to Posible kaya ang tunggaliang Martin Romualdez at Pulong Duterte bilang House Speaker sa pagbubukas ng 20th Congress sa Hulyo? Sabi ni Vice President Sara Duterte na pag-usapan nila ng kapatid na si third-termer Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte ang liderato ng Kamara. Sinabihan ko si Congressman Pulong. Sabi ko sa kanya, baka gusto mo lumaban ng speaker. Hindi man siya sumagot. Hindi siya sumagot. Kita mo yung reaction niya. Hindi man siya sumagot. So, ito, pagka narinig, to nila sa Lunes nga, itong balita ng 24 oras, hindi naman to sa 24 oras, lahat naman to nga mainstream media kasi interview niya to sabog to sa sabog-sabog to sa pagdating ng Lunes kasi doon sa sa kay Claire Castro, sigurado manggalaitin na naman nito si Bakekang nito. Sigurado itaga nyo to sa aking mga listahan diyan na hindi to manggalaiti itong si Bakekang diyan sa Lunes. Tapos ito yung mga kalaban niya ni VP Sara, ganun din yan. Magngangawa yan. Speaker, hindi man siya sumagot. Hindi siya sumagot. Iniisip din niya siguro yung chances niya na manalo. Well, sinabi ko sa kanya, kung hindi ka manalo ng ng speaker, then kunin mo yung minority. Wala akong candidate for speaker or for Senate President. Wala din lumapit sa akin na... Maganda yun. Maganda yung sinasabi ni VP Sara na, try mo. Mag-speaker. Malay mo. Masungkit. Di naman talaga po pwede na ito si Martin Romualdez ngayon. Noong kailan yon na mayroon daw mga congressman nga na miniting nito, nagpatawag na parang loyalty check itong si Romualdez sa Shangri-La. Yan yon, magpresenta ulit ako ng pagka-speaker. Ni isa sa inyo walang magpresenta kasi ako ang mag-speaker ulit. Pag may isa sa inyo dyan, gano'n siya may isa sa inyo dyan, mag-attempt na kakalabanin ako, wala kayong mga akap. Yun ang sabi niya. Sigurado sinabi niyo yun kasi magawa tayo ng imbento tayo ng mga istorya nito kasi yan ang gawain niya At isa pa, pinsang buo ko ang
president. President, ha? Pag subukan nyo lang na ako'y tanggalin pagka-speaker, di ba? Malay mo na mga ibang congressman dyan, hindi na siya suportaan kasi ito si Toby Chanko bumaliktad na. At ang mga sinasabi ni Toby Chanko ngayon, dami pa niyang ilalabas at marami pa siyang mga iyagyag ba na mga isyo, iyagyag na mga nakatago dyan. So unti-unti na nilalabas ni Chanko. Ayan na, baka mabalita rin yan ni Mil Chanko na Chanko. Tiyahin yata yan si Mil Chanko, no? Hindi ko alam kung anong relasyon yan dyan kay Mil Chanko. O kaya magkapamilya ba yan sila? So, di ko alam. Ito yun, si Martin Romualdez. Tuloy natin yung ano. Kulit ang kasama ko dito eh. Tuloy natin ito, ha. Wala ding lumapit sa akin for speaker or for Senate President. Pero tiwala ang mga kaalyado ni Speaker Martin Romualdez na mananatili siya sa pwesto. Sabi ni Deputy Speaker J.J. Suarez, meron ng 240 na bagong halal na kongresista ang pumirma sa Manifesto of Support para kay Romualdez. Kung titignan natin sa numero at bilang pa lang, Ilan daw? sigurado na po tayo na magpapatuloy si Speaker Martin Romualdez bilang Speaker ng Kongreso sa susunod na Di mo yun, noo. 3 taon. We're very confident with the support na pinakita ng Ito yung mga pinakasip-sip. Ang mga pumirmang mambabatas galing daw sa 4 na malalaking partido: National Unity Party, Nationalist People's Coalition, Nationalista Party, Partido Federal ng Pilipinas, at ang partido ni Romualdez na Lakas CMD na may mahigit 100 kongresista. Sumusuporta rin daw kay Speaker ang grupo ng mga party list sa Kamara. Kaya mongoloid do. Napaka-critical po Wala yung na. susunod na 3 taon para sa ating bansa. At napakahalaga na stable at nakakaisa ang Kongreso behind our President Ferdinand Bongbong Marcos. Kahapon, nagpulong ang mga leader ng mga partido sa Kamara pero hindi raw yun loyalty check. It's a more of a meet and greet. Sa Senado, may ugong na sa pagbabalik ni dating Senate President Tito Soto. May ilang senador na raw na kumakausap sa kanya na magbalik sa pwestong hawak ngayon ni Senator Chis Escudero. May mga kumakausap sa akin. Nako. Mga 3, 4, kausap ko. Ganun lang. Si Lolo. And they're saying their peers. They're saying that their peers are ready to support me. Sabi ko naman, if we have 13, I will accept. 13 boto o higit pa mula sa 24 na mga senador Delikado. kailangan para maluklok na Senate President. Sino man sa amin, Ay, naku, nagtula. kabilang si Senator Soto, ang may bilang, hindi niya dapat talikuran yung responsibilidad at yung hamon na yon na binibigay na Nagtutula. kumpiyansa ng mayoriya ng mga senador. Isa sa aabangan kung paano boboto ang 4 na pares na magkakapatid sa Senado, gaya ng magkapatid na Rafi at Erwin Tulfo, Alan Peter at Pia Cayetano, Mark at Camille Villar, pati na sina Jinggoy Estrada at JV Ercito. 4 pala magkakapatid yan. Tama, oo. 4 pala magkakapatid yan ng mga senador ngayon sa Pilipinas. Lupit, mga angkan na mga politiko sa Pilipinas. Dynasty ng dynasty, eh. Inamin naman ng VP Sara yan, Ako, ano bang sabi niya doon? Basta kasama doon siya sa mga dinastiya sa politika sa Pilipinas. Ito maganda yung sinasabi ni VP Sara. Kung ayaw mo bakit ayaw mo mag-speaker? Malay mo, di ba? O kung hindi mo makuha yung pagka-speaker o ayaw mo pagka-speaker, kunin mo yung pagka-minority. Maganda yun. Pagka once si Pulong Duterte ang nasa minority, itong mga ginagawa nilang kababalaghan dyan sa House of Representatives, bulabog yan lahat. Hindi yan kagaya nung nakaraang 19 Congress na lahat ng gusto nila gawin. Kasi ito na, ang dami nang nagbabaliktaran, Kaya lang, nagbabaliktaran nga yan kasi pera-pera ang dating. Yan yung ginagawa kasi ni Martin Romualdez. Hindi yan pwedeng gagalaw si Martin Romualdez dyan kung hindi pera ang kanyang i-offer sa kanyang mga gagawin dyan sa House of Representatives. Kasi nagbukang pera na yan sila ni Bongbong Marcos. Ang problema lang din dyan, si Bongbong Marcos walang kaalam-alam. Nagiging
naging kingkoy talaga to si Bongbong Marcos sa kanyang pinsan. Masyado na siyang masyado na talaga siyang inuuto-uto nitong ni Martin Romualdez. Pag ito si Bongbong Marcos, magsabi yan na kahit pinsan ko yan, palitan nyo yan kung sinong ito yung gusto kong ipalit na speaker dyan para umusad yung ibang gagawin dyan sa House of Representatives. Kasi siya nagpakana, di ba, sa sa impeachment ni VP Sara. Ito si Romualdez, pati anak ni Bongbong Marcos. Ayan na. Yung pumirma pala si, talaga nagpakana, si Sandro Marcos. Gagi talaga to.